Hello, my dear Sagittarius. Welcome back to Practical Mistake. Um, Ngayon ay alamin natin kung ano ang mensahe para sa iyo ng buong may kapal gamit ang mga cards na ito para sa buwan ng Agosto. So, let's dive in. Universe, Spirits, Angels, Friends, Sisters, so this my Sagittarius need to know for this month of August. Alright, so ito na lahat ang mga cards para sa iyo, my dear Sagittarius. The first card from Light Seer Tarot is the Four of Cups. Okay, dito sa Four of Cups, meron kang mga oportunidad. If it is an upright, kasi meron kang mga oportunidad na pinagpipilian, tapos napili mo yung isa, and then parang naka-feel ka ng regret, no? Kasi yung feeling mo na hindi yun deserving para sa'yo. Kasi dito sa kabila, ito yung pinaka-the best na para sa'yo. But then, in reverse man ito, so ibig sabihin yung iba na mga oportunidad is na-miss mo yun. You have missed more opportunities, pero nakahawak ka dito sa isa na talagang para sa'yo, yung oportunidad na nararapat sa'yo. Kaya lang, meron, doon ka nakatingin sa mga na-miss na oportunidad kasi siguro meron pa ring regret na dinamdam mo, or parang you are not you don't, parang hindi mo masyado na-appreciate yung pinaka-the best na opportunity para sa'yo kasi tinitingnan mo yung mga nasayang na yung oportunidad na hindi naman talaga para sa iyo. Okay? Four of Cups. And with the Four of Cups, meron tayong Page of Swords. The Page of Swords is saying na kung magpapatuloy ka sa iyong ginagawa, in which na meron ka sanang mga aklat na dapat basahin, or merong bagay na dapat mong matutunan, yun ang pinagtutuunan mo ng pansin, or nagpupursige ka na mag-aral. Maaari ito ay yung ang iba sa inyo nakapagtapos na ng pag-aaral, pero nagpursige kayong ma-achieve yung nagpatuloy kayo, pero yun, yung pang master's degree or doctor's degree, parang ganon. Nagpatuloy kayo sa pag-aaral kasi sa tingin ninyo, kung mas marami kayong matutunan, mas magiging fulfilled kayo, at saka yung feeling na mas marami kayong mapupuntahan na lugar at mas magkakaroon kayo ng maraming ideya. Okay? So ito yun, yung Page of Swords. Patuloy lang kayo sa
ah, sa pagkatuto, kasi para mas marami kayong malalaman or madidiskubre, at mas magkakaroon kayo ng ideya ukol sa mga bagay-bagay. At yan din ang nagbibigay sa inyo ng lakas or yung feeling na powerful ka kasi marami kang natutunan. At yung kaalaman na nakuha mo ay maaaring yun ang magbibigay sa iyo ng oportunidad para makapunta sa ibang lugar. And then we have the strength card. So maaaring nakaranas kayo na yung pinaghihinaan kayo ng loob. Okay? Or sadyang nakaranas lang kayo ng emotional exhaustion, no? Yung napapagod lang, hindi lang kasi katawan yung mapapagod or physical tiredness, kundi pati na rin yung emotional at saka mental. But in this case, hindi ka naman pagod physically, sadyang emotionally exhausted ka lang. So you need to have ample time to rest. So maglaan ka ng panahon para makapagpahinga ka. And then ito, the hangman in reverse. Itong hangman, nakikita mo yung kulay na yan? Berde ba yan? Okay, so ito yung may kinalaman sa heart chakra. Ang kulay na ito, dalawa na sila. Itong the strength card at saka itong the hangman. So ibig sabihin, kailangan mong i-activate yung heart chakra mo. Parang matindi talaga yung yung maaring malungkot ka, yung parang emotionally unstable ka. So dapat dapat malagpasan mo yung emotional instability na ito, no? Maglaan ka ng panahon para magpahinga, para mawala sa iyo tong emotional exhaustion o yung pagkapagod ng iyong emotional na aspeto, at para magiging aktibo na ulit itong heart chakra mo. And ito meron din karagdagang benepisyo itong pagpapahinga. Maaaring makapag-isip ka ng mabuti, yung yung tinatawag na meditation, no? Meditation and yoga, maganda silang pagsamahin para hindi lang yun para sa relaxation, kundi para matulungan ka na ma-activate yung mga chakras ng iyong katawan. Hindi lang yung heart chakra, pati na rin yung ibang chakras sa katawan. Tapos another benefit para sa iyo kung mag-yoga ka at mag-meditate is para makapag-isip ka ng isang bagay na sa maraming paraan ang ibig ko sabihin is it can help you to look at the thing or things from different perspectives. So, ibig sabihin, kung mag-yoga, meditate ka, and further time to have relaxation, makakatulong ito para sa iyo na makapag-isip ng maraming paraan para masolusyonan mo kung ano man yung problema na kinakaharap mo. At
para mas mapalawak yung pag-iisip, no? Kung ano ang the best na ideya. Kasi meron man tayong ano dito, Page of Swords. Okay? Ito may kinalaman kasi sa ideya, no? Idea generation, the journey, and then further learning. Okay? So, yung pagpapahinga mo para mawala lang yung emotional instability na meron ka, nakakatulong din sa iyo para mas marami kang may isip na ideya. And then, Chariot. Itong sa Chariot na ito, kung nakikita mo, may puting kabayo at saka may maitim na kabayo. Itong itim na kabayo, ito yung nangangahulugan sa masculine side, at saka itong puti is para sa feminine side. So, ibig sabihin, kahit na merong something na hindi ka aya-aya sa'yo, or kahit na meron kang nasagap na di ka nais-nais na sitwasyon, but still nagpatuloy ka sa iyong paglalakbay sa buhay. Okay? Kahit ano pa man yung mga sitwasyon na kinakaharap mo, ito ba'y mabuti or hindi, pero still nagpatuloy ka sa iyong paglalakbay. Okay? At saka kung napapansin mo itong tao na ito, pwede naman siya, nakasakay siya sa chariot na ito, pwede naman siya nakaupo doon sa loob ng chariot, no? Which is dapat siya nakaupo doon sa loob. Pero ang ginawa niya, nandito siya sa itaas. So, ibig sabihin, aside sa pagpapatuloy niya sa kanyang paglalakbay sa buhay, determinado talaga siya, no? Very, very, excited siya. Mas naging determinado siya sa kanyang paglalakbay. To the extent na dito talaga siya nakaupo sa itaas, kahit na meron bang malaking bakante na upuan dito sa loob. Okay, so ganoon ka determinado ang taong ito. So ganoon, ikaw to, magpatuloy ka lang sa iyong laban sa buhay. Ano pa man ang mangyayari. Next is the Queen of Pentacles. Nangangahulugan na balance yung third eye chakra mo. Ikaw ay mature, grounded, magaling ka sa business, no? And ang iba sa inyo is may mabuting social status, mapagbigay ka, loyal ka, at successful ka sa iyong business, no? Or yung financially independent ka, no? And meron kang mga tagong yaman, and maluho ka din, no? Ito. So, ang Queen of Pentacles na ito, so ibig sabihin abundant ka sa iyong mga negosyo, or kung hindi man negosyo, trabaho, successful ka sa iyong career. Okay? You're very mature and grounded. At dahil grounded ka parati, ibig sabihin, lalapit talaga sa iyo yung abundance, no? Naghahabol-habol yan yung pera sa iyo. And then we have here the King of Cups. You are emotionally immature or overly emotional,
or ang iba sa inyo ay na-overwhelm tungkol sa sitwasyon na kinakaharap ninyo, at ang iba naman sa inyo ay nagkakaroon ng labis na pagkabahala. So, ibig sabihin, meron talagang mga pangyayari sa buhay mo na parang hindi mo siya matatanggap, kaya nagkakaroon ka ng emotional instability, na kung saan maring ito ay yung emosyon na pagkabahala, or yung emosyon na labis ang galit, or yung emosyon na very reactive ka, okay, to the extent na nakakaranas ka na ng emotional exhaustion or emotional breakdown, okay, na kung tutuusin, kung balanse lang talaga yung, yung third eye chakra mo, makapag-iisip ka ng maayos na kung saan marirealize mo na hindi naman pala talaga kailangan na magiging emotionally unstable ako ngayon ukol sa sitwasyon na ito. Hindi naman talaga, marirealize mo na hindi naman ako dapat mabahala sa bagay na ito. Parang ganon. So, only if you are looking at the situation from different perspectives, kung pinag-iisipan mo ang sitwasyon mula sa iba't ibang perspektibo na pananaw, marirealize mo na hindi naman talaga dapat ito dapat ikabahala, okay? Parang lang ba, parang na-exaggerate mo lang ito through sa emosyon mo. Nagpapadala ka lang sa emosyon na hindi naman talaga dapat ikabahala, or hindi talaga dapat ikagalit. Yung ganon. So, so just relax. Anyway, meron ka namang chariot eh. So, ibig sabihin, ano po man ang mangyari, ang nasabing sitwasyon, kahit pa man ito ay mabuti or hindi mabuti, still, nagpatuloy ka pa rin sa iyong paglalakbay sa buhay. And then we have here the star. Nakasaan dito, the universe shows you that you can have faith in your dreams. Okay? So, ibig sabihin, ang punto na ito, kung ano man yung hinahangad ng iyong puso, maaaring ito ay matutupad, no? Maaaring ibibigay sa iyo ng universe. Kumbaga, yung sinasabi natin na wish fulfillment, no? Kung ano man yung hinahangad mo ng iyong puso, posibleng ito ay ibibigay sa iyo ng universe, no? By the way, the star is an Aquarius energy. Okay. So maganda ito. Actually, you're on the way na para mag-manifest. Kaya lang, hindi masyado magiging effective kasi you need to activate muna your heart chakra. Tanggalin mo muna yung emotional instability na dinaramdam mo, at saka yung third eye chakra mo dapat balanse din yan. Kasi sa manifestation dapat balanse yung heart energy at saka yung mind energy. So dapat magsama yan sila para matutupad talaga yung minamanifest mo na bagay. Okay? And then we have the last card for the beginner tarot deck is ito. The Two of Swords. The Two of Swords.
nakaranas ka ng stalemate, ibig sabihin, yung nasa sitwasyon ka na wala kang magawa, no? You are just standing there. Parang, wala kang nagawang desisyon, wala kang action ukol sa sitwasyon, no? You're just sitting on the fence. Sitting on the fence, ibig sabihin, kung nakikita mo dito sa larawan na ito, itong tao na ito, nakaupo siya sa pagitan ng lupa at saka dagat. So, dito siya pumapagitna. Tapos, kung napapansin mo, naka-blindfold siya, nakatakip yung mata niya, ibig sabihin na wala siyang maisip, no? Wala siyang direction sa kanyang sitwasyon ngayon. At saka, itong dalawang espada na ito, nangangahulugan na merong dalawang oportunidad or desisyon na dapat niyang pagpipilian. Pero, wala siyang desisyon na piliin itong unang espada or maaari itong pangalawang espada. Wala sa kanila ang napili kasi wala talaga siyang, undecided siya, no? Wala siyang maisip kung ano ang the best na espada or the best na desisyon or the best na oportunidad na kanyang pipiliin. Kasi blindfolded siya, ibig sabihin, wala siyang choice, no? Or wala siyang desisyon kung alin sa dalawa ang kanyang pipili. Okay. Para sa dito na tayo sa Tarot of Opposition. Actually, you have the Knight of Wands na positive. Knight of Wands. Wands na positive yan. Impetuous actions and virtuous actions are and will be your strength. Be inspired and inspiring to others. Gather your courage and provide to others. In victory, do not boast. Instead, share the glory that is not yours alone. So, ibig sabihin, ikaw itong isang magiting or matapang na mandarima, the knight. Hindi ko alam kung ano yun sa Tagalog. Nangangahulugan na yung kagitingan na meron ka at saka yung lakas na meron ka, ito ang magbibigay sa ibang tao na inspirasyon. Okay? Inspired sila dahil sa iyo. At saka ikaw mismo bilang Knight of Wands, inspired ka din sa iyong sarili. Kasi itong Wands, the Knight of Wands is actually a fire energy. It is a fire energy that represents passion, desire, excitement or enthusiasm na possess mo ito lahat, lahat ng mga fire energy, and now you are becoming the Knight of Wands. So, ibig sabihin, sa iyong sarili mismo, meron kang pansariling lakas, okay? Meron kang lakas na loob. At dahil dito, inspired ka mismo. At saka, kung ano man yung passion or yung motivation na meron ka, ito din ang nagbibigay ng inspirasyon sa ibang tao. Nagpapatuloy ka sa iyong laban sa buhay at walang imposible para sa iyo, no? Magtatagumpay ka sa iyong pakikiharap sa hamon sa buhay. At saka, pag nakaranas ka na ng tagumpay sa buhay, huwag mong kalimutan yung mga tao na tumulong sa iyo para
makamit mo ang tagumpay na yan. At hindi mo ito dapat ipagmayabang sa ibang tao na nagiging matagumpay ka na ngayon. Kasi, alam mo, kung hindi ka pa tinutulungan ng ibang tao, hindi ka talaga makaka punta doon sa rurok ng tagumpay. So, kung nagtatagumpay ka na, huwag mong kalimutan ang magpasalamat sa mga tao nakatulong sa iyo, ha? Again. At saka hindi mo ito dapat ipagmayabang itong tagumpay na makakamit mo or nakamit mo. And ang pangalawang card sa iyo, itinatawag na the devil. Ay, pang-apat na ata ito na arcana dito sa readings na to. The devil. So, ibig sabihin, meron kang mga kinakaharap din na mga tentasyon, no? Devil yan na negative. You have forgotten the light of the world and how to turn it on inside you. You may be hypnotized by pleasure and subjugated by the magnetism of others. You may have addictions to substances or enslaved by money. Or you have craved in power and glory that you do not fully deserve. The journey through the underworld should teach you a lot. If you survive to emerge again. Ibig sabihin, ikaw ay parang sakim sa posisyon or parang sakim sa pera. Kasi marami kang pera dito. Confirmation dito sa Queen of Pentacles, no? Marami kang pera. Ngayon, ang pera na meron ka, parang tentasyon yun sa iyo. You are being tested with the money that you have right now. Nagsisilbing tentasyon sa iyo ang pera kasi parang naisip mo na, or tentasyon sa iyo kasi sa halip na magbigay ka ng pera, hindi ka nagbibigay kasi parang natatakot ka na maubusan ka ng pera. Okay? So, isa na yun sa devil na kinakaharap mo. Or maaaring itong devil na ito nangangahulugan sa iyo na you're being enslaved by your emotions, no? Nagiging low vibrational ka dahil sa galit or buot na dinadamdam mo sa iyong puso. So, masasabi pa rin natin na devil yon kasi dapat sana high vibrational yung heart chakra mo. Pero hindi kasi sa sitwasyon na kung ano man yung sitwasyon na hinaharap mo, parang puno ka ng galit at saka puot. So maring ito na yung dahilan kung bakit meron itong devil na ito. So ibig sabihin, nagpapaalipin ka sa mga emosyon na hindi ka aya-aya, kagaya ng galit, puot. Okay, so devil pa rin yun. Or may kinakakarap na itong maaaring ng iba sa inyo, ang devil na ito ay nangangahulugan na hinahamon ka, no? Or tentasyon, meron kang nilalaban na tentasyon, kagaya na mga physical na bagay like yung pag-iinom ng alak or yung addiction sa droga, yung mga ganon. Okay? So, kung hindi man yun emotional na temptation or emotional test, so ito yung maring ito yun ang devil na ito ay maaring may kinalaman sa physical temptation like pag-iinom ng alak,
yung nagpapadala ka sa mga addiction mo sa droga or sa sugal, ano pa man na mga bisyo na yan na nakahiligan mo na. Okay? So, that's for the devil. Another is the Four of Pentacles na positive. Alamin natin ang ibig sabihin. Four of Pentacles, your skill, your virtue, and undoubted abilities have generated success, not only in the material field. So don't stop now. Keep going without thinking about past victories. Just appreciate how much you have learned. Ibig sabihin, meron kang talento na kung saan ang talento na meron ka ay nagbibigay sa iyo ng swerte at tagumpay sa buhay. Okay? Nagpapatuloy ka lang sa paggamit ng iyong talento hanggang sa marami ka nang natutunan, no? So, kung ano man yung talento na meron ka, ipagpapatuloy mo ang pagpapayabong ng iyong abilidad at mag-focus ka sa pagkatuto para maging mas magaling ka sa bagay na ito. Huwag mo nang pag-isipan yung mga nakaraan mo na mga tagumpay. Hindi ka dapat magiging content, hindi ka dapat makontento sa iyong nakaraan na tagumpay. Four of Pentacles, nangangahulugan na magpatuloy ka lang sa pagkatuto para magiging mas magaling ka at mas magiging mapayabong ang iyong talento para marami ka pang matatanggap na tagumpay sa hinaharap, okay? Yan. Four of Pentacles. And the next, dito naman tayo sa dalawang cards mula sa Powerful Thought. Cards by Louise Hay. Ang una, ito. All my relationships are harmonious. Ano pa man na mga relasyon na meron ka, relasyon sa iyong pamilya, sa iyong mga katrabaho, or relasyon ito sa iyong special someone, yung kasintahan, I mean, or relasyon sa iyong mga kasama sa simbahan, or churchmates, ano pa man, or maaaring relasyon sa mga kapitbahay, okay? So, kung ano man yung mga relasyon na ito, ang mga relasyon na ito ay okay naman, harmonious, ibig sabihin, maayos, okay? Matiwasay, walang gulo, ibig sabihin, walang gulo. It's in harmony kasi, okay? And when we create harmony in our minds and hearts, we will find it in our lives. The inner creates the outer always. So, ibig sabihin, kung ano man yung mga relasyon mo sa ibang tao na kung saan ito ay mabuti, maayos naman yung pakikipagrelasyon mo sa kanila, walang gulo, makakamit mo ang mga ito kapag harmonious din ang relasyon ng iyong isipan at saka ng iyong puso. Ibig sabihin, nagkakaayos din sila. Kung ano man yung vibrations ng iyong mental energy, umaayon din siya doon sa emotional energy. Okay? So they are both in harmony. And kung pareha sila nagkakaayos, yung mental energy at saka yung emotional energy mo, mas lumalabas yung harmony na yan. So mula sa inner harmony ng yung katawan, doon banda sa isipan at saka sa iyong puso, lalabas din yan dito sa
external, no? So magkakaroon ka din ng external harmony doon sa mga tao na nagiging parte ng iyong buhay. So, ang harmony na yan, magsisimula talaga yan doon sa inner harmony ng iyong isipan at saka puso. At kapag okay na dito sa inner harmony, mag-i-exude na yan, lalabas dyan sa external magkakaroon ka din ng external harmony in the sense na maayos ang iyong relasyon sa mga tao na naging bahagi ng iyong buhay. I release all fears and doubts. So affirm this to yourself. Pinapalaya mo or tinatalo mo na ang lahat ng takot at pagdududa or pangamba. Okay? Ipalabas mo yan lahat. Sumpuin mo or talunin mo yung takot at pagdadalawang isip. I accept and create peace in my mind and heart. I choose to free myself from all distractions, fears, and doubts. You are loved. You are safe. Again, tinatanggap mo sa iyong sarili at ginagawa mo ang iyong makakaya para magkaroon ng kapayapaan ang iyong isipan at damdamin. Pinipili mo na palayain ang iyong sarili mula sa mga kaguluhan, takot at pagdadalawang isip or pangamba. Iba din yung pangamba kasi yung pangamba, worry man yun. Tapos itong doubts, pagdadalawang isip. Or pagdududa. Okay? Excuse me. So, dapat mawala na sa iyo ang mga takot, pangamba, pagkabahala, or yung pagdududa para magiging balanse na itong iyong heart chakra. Okay? At para hindi ka na magiging alipin ng devil. No? Para hindi ka na magpapadala sa mga tentasyon. Okay? Kasi yung mga takot, pangamba, pagdududa, ito yung mga low vibrational emotions na masasabi natin na there's a devil that controls your emotions, no? Kasi magiging low vibrational ka kapag ito ang mga emotion na mararamdaman mo. That is why there's devil here that represents low vibrational emotions. And then we have here, for the karma card, isang card lang ito. And it's about the houses. Okay. Ang house na ito is yung tinatawag na fifth house. Fifth house. Panglimang bahay. Ang mensahe para sa iyong kaluluwa is dapat magkaroon ka ng pag-ibig, no? Magkaroon ka ng kapangyarihan sa pagmamahal para magiging balanse na itong heart chakra mo. Wow! Double confirmation ito. Triple na. Actually. Maganda. And ang mensahe naman sa iyong isipan is about investment gambles and other games. Investment gambles. Maglaan ka ng panahon para maglaro ka na kung saan ang mga laro na ito ay may kinalaman sa pag-iisip, okay? Or yung mga mind games actually, like yung text twist, yung mga word games, yung mahjong, pwede na yon kasi maglalaro ka ng mga ito, dapat matalas yung isipan, no? Or ito yung mga laro na mahahamon ka talaga, mahahamon ka sa iyong isipan or kaalaman.
it's mentally challenging, no? Yung maglaro ka na kagaya ng chess, ah, Scrabble, ano ba yun? Text twist, yung mga laro na wala kang masyadong ginagawa, kundi nag-iisip ka lang talaga kung anong pinaka-the best na moves na gagawin mo para mapanalo mo ang laro na yan, no? So, maganda yan sa isipan. And then, ang mensahe naman para sa iyong physical na aspeto ay creations, no? Gagawa ka ng isang bagay na nakakapasiya ng iyong kalooban para magiging balanse na itong heart chakra mo. Okay? So, I hope na kung ano man ang mga kinakaharap mo na sitwasyon, magpapatuloy ka sa iyong paglalakbay sa buhay. Ganyan talaga ang buhay. Meron kang kinakaharap na matuwid na daan na nangangahulugan na masagana, maayos yung sitwasyon sa buhay mo. Or meron ka ding kinakaharap sa iyong paglalakbay, isang daan na yung daan na magulo, okay? Na nangangahulugan na magulo yung sitwasyon. Pero kahit na anong mangyari doon sa iyong paglalakbay, still patuloy lang sa iyong paglalakbay. Ipagpatuloy mo lang ang iyong kaalaman, ang iyong paglalakbay para marami kang matutunan sa iyong buhay. Life is a continuous learning process kasi eh. At sa iyong paglalakbay, hindi mo alam na ikaw pala ay magiging inspirasyon sa ibang tao. Nagiging inspired sila sa iyo kasi ikaw ay king of wands, no? Meron kang angking meron kang maalab na puso, no? Na nagiging dahilan para pinagpapatuloy mo yung paglalakbay sa buhay. At hindi mo batid na marami palang tao na nagiging inspired sa lakas ng loob na meron ka. Okay? So, ang kailangan mo lang is sugpuin mo itong devil na ito na nagre-representa sa pagsubok or yung tentasyon na kinakaharap mo. Maaaring physical temptation ito. Halimbawa ng physical temptation is yung addiction mo sa droga or sa alak, sa ano pa man na mga physical na temptation na yan. Or maaaring emotional temptation. Kagaya ng pagkadama ng galit, insecurity, galit, puot, pangamba, or pagdududa. So yun, isa rin yun na physical na tentasyon, no? Na nagre-representa sa devil card. So ito ang dapat mong ayusin at patuloy ka lang sa paggawa ng isang bagay na pinapakita ang iyong galing or talento sa bagay na yan, no? Kasi ito ang magdadala sa iyo sa rurok ng tagumpay. Okay? So ito lang lahat ang masasabi ko sa iyo, Sagittarius. Magkikita-kita tayo muli sa susunod na reading session. So I declare clarity, healing for you, and practical advice, and I really desire in my heart for you to continue doing something that can help you to achieve success and abundance in life.
See you again and God bless.